Magandang balita po sa mga customer ng Manila Water, hindi na matutuloy ang una ng inanunsyong water interruption sa susunod na linggo. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Ayun, katulad nga ng sinabi mo, no, Rafi, para sa mga customers ng Manila Water, hindi pa muna matutuloy yung water interruption sa susunod na linggo. Kahit pinawasan na yung nakukuhang tubig mula sa Angat Dam, sinabi ni DT Galang ng Manila Water na may kaunting reserba pa mula sa Ipo at Lamesa Dam. Tatansyahin nila ito at kung hindi pa umulan sa mga susunod na araw, posible, and that is the key word, posibleng second week of September, magsisimula ang water interruption. Kaya hanggang sa ngayon, wala pa rin listahan ng mga eksaktong lugar ang Manila Water na maapektuhan. Although ang unang sinabi na ng Manila Water na ang unang tatamaan ay yung mga ilang lugar sa Quezon City, Antipolo, Rodriguez, Taguig, Pasig at Marikina. Hindi pa nila sinasabi yung mga eksaktong barangay dahil posible pa raw mabawasan yung mga lugar na maapektuhan. Kaya ayaw pa nilang mag-release ng exact list of areas na aapektuhan ng water interruption. Yung Maynilad customers naman, nilabas na kahapon yung mga eksaktong barangay na maapektuhan. Wala pa nga lang silang final announcement kung kailan ito magsisimula, pero posibleng sa Tuesday, depende pa rin yan kung kakayanin pa ng tubig mula sa Ipo Dam. Sakaling umulan sa mga susunod na araw, posibleng hindi muna magpatupad din ng water interruption. Pero lahat ito, kapag pinag-uusapan ng Maynilad ay iffy pa. Wala pa talagang definite date. Ang lagi namang sinasabi ng Manila Water, pati na ng Maynilad, malalaman at malalaman ahead of time ng kanilang mga customers para makapaghanda yung kanilang mga customers. Ganun pa man dahil nga El Nino at titindi pa yung El Nino mula September hanggang June ng 2016 ay sana naman daw ay magtipid na ng kinokonsumong tubig sa mga bahay. Ang konsumo ng bawat household on an average with 5 to 6 members ay nasa 30 cubic meters per month. Ang isang cubic meter ay katumbas ng 5 drama ng tubig. Kahit nga raw makatipid lang ang isang household ng 5 drum ay malaking bagay na magagamit na para sa ibang household na hirap naman sa tubig. Isang halimbawa, Rafi, sa pagtitipid, na malaki ang konsumo yung paggamit ng shower. Kasi kaya lagi nilang sinasabi, sana naman daw, lalo na ngayon na wala sa target level ang Angat Dam, gumamit muna tayo ng balde at tabo. Marami silang tips, Rafi, sa pagtitipid. Halimbawa, yung pagdidefrost ng kakainin para sa yung uulamin, sa halip na tumutulong gripo, sana naman you plan ahead of time at ilabas na lamang itong uulamin na ito na freezer para hindi na kailangan ng tubig. So maraming mga ganyang tips, Rafi, na ipinapakiusap ng mga water concessionaires sa kanilang mga customers. Rafi? Maraming salamat, Maki Pulido. Abisa naman po sa mga customer ng Manila Water, mawawalan ng tubig sa ilang bahagi ng Metro Manila at San Mateo sa Rizal. Simula mamayang alas 10 ng gabi, may water service interruption sa ilang bahagi ng Makati City. Kabilang na po ang Barangay South Sembo, Guadalupe, Nuevo at Pitogo. Gayon din po sa Barangay Malanday sa Marikina. Tatagal po yan hanggang alas 4 ng madaling araw bukas. Hanggang alas 5 ng umaga naman, mawawalan ng tubig sa Barangay Fortune sa Marikina. Samantalang sa Mandaluyong City hanggang alas 6 ng umaga, apektado ang ilang bahagi ng Barangay Barangka Drive, Kulo, Addition Hills at Hagdang Batolibis. Mawawalan din ng tubig sa ilang bahagi ng Barangay Ampidwan sa San Mateo, Rizal hanggang alas 3 ng madaling araw bukas. Ang water service interruption ay bunso dumano ng isasagawang maintenance work ng Manila Water sa mga nabanggit na lugar.